So, hello guys. Meron tayong sample problem dito. Galing siya dito na book sa Vector Mechanics for Engineer 10th edition. So, kung gusto niyo magpa-send, mag-comment lang kayo below. So, sample problem 6.2. Determine the force in the members EF and GI of the truss shown. Dahil EF and GI lang yung hinahanap, so, ang gagawin natin dyan para mas mapadali is magme-methods of sections tayo. So, ganito lang siya. Hahanap tayo ng way kung paano natin siya makakat. So, take note, pwede kang mag-cut ng tatlo, which is pag ganito. O, cut natin siya pag ganito. Ganyan. So, unang-una, makikita natin na meron tayong supports, na hinge, and rollers. So, kukunin natin yung mga reactions dyan. So, first, kunin muna natin ang sa hinge. Kasi, take note, meron siyang upward forces or maybe downward. And, itong nasa x-axis. Sa rollers naman, meron siyang upward or downward lang. So, usually, tinatawag natin itong RY. And, ito naman is HY. So, first, usually, kukunin muna naman natin is ang dito na side, which is yung sa methods of section natin. So, kukunin muna natin ay HY. So, paano nga ba kunin? So, para makuha natin ang HY, gagawin natin unknown itong HY. So, magmo-moment tayo sa RY para hindi siya mag-moment tayo sa J. Sorry. Mag-moment tayo sa J para hindi niya masakop ang RY. So, para cancel or equal to 0, kasi dun tumatama yung RY. So, okay, moment tayo. Summation of moment at J is equals to 0. Clockwise is positive. So, una-una, moment natin yung HY dito sa J. So, papaikutin natin siya. So, makikita nyo dito ang distance ng point B sa point J is 8, 16. Ilan ba yan? Wait, nabobobo ako. So, 32 ang distance niya. So, moment arm niya is 32. So, okay. Since, pag ganun yung ikot niya, makita naman natin na clockwise is positive. So, HY times 32. Okay, next is itong downward na 28 keeps. So, makita natin na yung pag nag-moment tayo, pababa siya. Which is pag ganito yung ikot niya. Pag ganito yung ikot niya. So, ibig sabihin, counterclockwise. Negative 28 keeps times 8, yung distance niya, moment arm, from C to J. So, 8, 16, 24. Next is itong 28 keeps ulit sa G. So, makita natin na pag ganito pa rin yung ikot niya, papunta sa J. Pero may moment arm siya na 8. Next is itong 16 keeps, which is makita natin na pag ganito siya yung ikot niya, which is clockwise. And the moment arm niya from K to J, is nakikita natin is 10 feet. So, positive 16 times 10. So, lagi siyang equals to 0. So, ang answer natin from shift solve, or kung kayo bahala, pwede nyo manumanuhin. Pero kung nagmamadali kayo, mag-shift solve na lang. So, ang lumabas na answer is 23 keeps. So, tama yung inassume natin na pataas siya, upward. So, tama yung assume natin. Okay, kunin naman natin. So, para mamaya, kunin naman natin yung sa J. So, madali na lang siya. Summation of forces na lang tayo para madali. Summation of forces Y. Summation of forces Y, since siya na lang man yung unknown na upward force. So, meron tayong HY na 23 minus 28, since pababa siya, minus 28 ulit. Ito hindi natin sasali kasi
nasa x-axis siya. Tapos, ang assume natin is pa-upward. So, positive or y is equals to 0. So, tingnan natin yung answer pag nag-shift solve tayo. So, siya naman is 33 kips. Upward pa rin. Tama pa rin yung in-assume natin. Pero pwede yung mabago guys kung ma-negative yung answer nyo. Ibig sabihin, baliktad lang siya. Okay, so, start na tayo sa methods of sections. Okay guys, na-crop ko na siya. So, continuation tayo sa pag-solve sa methods of section. So, first, ilalagay muna natin yung mga forces. Yung na-solve natin kanina, which is ang HY 23 kips. Okay, so, ang technique ko kasi dito, nag-assume ako ng always tension. So, kung mag-negative ang answer, ibig sabihin, compression siya. So, dahil tatlo yung unknowns na kinat natin, so, assume natin sila in tension. So, kayo guys, kung prefer nyo na mag-assume ng compression, kayo na bahala na. So, this is member EF. Ito yung EF. Tapos, ito naman yung EG. EG. And then, the DF. So, ito guys, yung mga kailangan natin solve. So, ang technique ko guys is, kung ano yung pinaka-konti na unknown, yun yung isosolve mo first. So, maglalagay ka ng X equals and Y equals. So, ilan ba yung may unknown natin ng in terms of X? So, meron siyang EG and DF. So, 2. Ang Y naman is 1. 1. So, unahin natin ang Y. So, madali lang naman siya. Magsa-summation of forces lang tayo. Summation of forces Y is equals to 0. Upward is positive. So, dahil ang assuming natin is tension, so, pababa siya, which is EF plus 23 and minus 28 kips is equals to 0. Then, shift solve. Answer niya is, EF is equals to 5. Negative 5 ang lumabas sa answer. So, meaning, mali yung sign convention natin. EF is equals to 5 kips compression. Ganun lang siya, guys. Ito yung correct answer. Next, solve naman natin yung, wait lang. Or let's proceed to sa isang methods of sections. Pwede naman na mag-proceed na tayo, pero kunin na lang natin yung EG and DF. So, sa kanila, moment naman yung para makuha natin. So, in this case, gusto kong kunin itong DF, member DF. So, para dyan, para makuha natin yan, para hindi natin, para ma-equal 0 itong EG, dito tayo magmo-moment sa E. So, summation of moment at E is equals to 0. Clockwise, positive. So, unahin natin ang member DF. So, sa member DF, ang moment arm niya from D to E is 10 feet. So, DF, which is, ano para siya? Pag ganun siya yung ikot niya, di ba? Pag ganun. So, ibig sabihin, negative DF. Pero, assumption pa lang yan, guys. Times 10. And then, itong EF, guys, hindi na din siya kasali since andito din siya sa E. Next is, moment naman natin ito sa hinge, reactions. So, ang distance niya from B to E is, ilan nga yun? B to E is equals to 16. 16. And pag ganito yung ikot niya, so, positive.
Naka-clockwise siya, guys. So, medyo mahirap mag-identify kung saan ka iikot. So, you must master it. 23 times 16. 8 feet to siya, guys. Next is, ito naman tayong isang downward force. So, ang ikot niya is pag ganun, which is counterclockwise. So, negative 28 times, ang distance niya from C to E, take note, is 8 feet. So, since lahat naman ay nalagay na natin, so may equals to 0 na tayo. So, shift solve lang. Pero kung gusto nyo manuhin, guys, para ma-master nyo, okay lang din. Okay, 14.4 ang answer. And nag-positive siya, so tama yung assumption natin. Keeps in tension. So guys, ang technique ko pala para mag-identify kung tension ba siya or compression is ganito. Kung nakaganito yung member, nakaganito, ang tawag ko dyan is tension. Yung parang nagkakalapit yung mga arrows. Pero kung ganito naman, parang mag-aaway, compression yan. So maraming nalilito kasi ito most likely para siyang compression. Pero tension talaga sa guys. So you must master it. Okay, so kunin naman natin yung moments EG. I mean yung member EG. Okay. So para makuha natin siya, pwede tayong summation of forces X. Summation of forces X is equals to 0. Right is positive. So dalawa lang naman yung meron tayo na ano niya. So nakuha naman natin yung DF, pwede na nating makuha ang EG. Okay, so DF positive 14.4. And so since tension yung assume natin, so positive EG din siya. Wala naman, so equals to 0 na agad. So mamata-mata nyo na guys kung ano yung answer. So negative 14.4 ang lumabas. So mali yung assumption natin sa direction. So ang tamang answer is positive 14.4 keeps compression. Ayan. So dito na section is nakuha na natin lahat ng unknown forces, which is ito lang naman yung hinahanap. Pero sinalin na din natin yung. So next is hinahanap is ang GI. So ulitin na naman natin guys, kakat na naman tayo here since GI yung hanap. It's either dito kayo mag-cut or dito. Ganun lang siya. For me, dito na lang. So, in the next video, makikita nyo kung paano siya. Thank you guys for watching and see you sa part 2.